Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Samsung device guys, no. So hindi ko lang sure guys kung anong exact model guys ng phone device nito guys, no. So ipinadala sa atin nito guys ay hindi siya umandar guys, no. So hindi ko lang sure guys kung anong history guys ng phone device nito guys. So pinadala lang sa atin at sabi guys ay hindi siya umandar guys, no. So ngayon guys, ang gagawin natin dito guys ay check natin guys yung motherboard nito guys, no. Kung bakit hindi siya umandar guys. So subukan natin guys kapag mag-response siya guys, no. So wala siyang response guys. So linisan natin guys. So gamit tayo dito guys electronic liquid natin guys, no. So linisan lang natin guys yung charging pin nito guys or yung charging board nito guys. Yan. So possible guys na na-stock ito guys ang phone device nito guys. Yan. So wala siyang ano guys, no. Wala siyang response guys. Wala rin siyang vibrate guys. Or light indicator guys, wala rin siya guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan talaga natin to guys para ma-check natin guys yung phone device nito guys, no. So para mabuksan natin guys, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung SIM tray nito guys. Yan. Yan. So tabi lang natin yan. So natin dito guys para mabuksan natin ito guys, kailangan nyo dito guys gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys, pakita ko sa inyo guys kung paano natin gamitan ito guys ng pang opening tools yung phone device nito guys, no. Yan. So simulan natin. So wala kasi ako ditong ano guys ng kuko guys. Nakanil cutter ko lang. Kaya gagamit tayo dito guys ng pang opening tools guys. Yan. So nabuksan na natin siya guys, no. So ayan siya guys, no. So dandan natin guys, meron kasi siya ditong fingerprint sensor guys, no. So baka maputol natin guys. Yan. So ito siya guys, no. Ito guys yung IPC connector niya guys. So ito guys yung loob guys ng parang Oppo A03 is ito guys yung unit na ito. So ngayon guys, ang gagawin natin ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys para ma-access natin guys yung mga IPC connector niya guys sa loob guys, no. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts niya guys ay natanggal natin. So tanggalin natin guys yung cover guys ng motherboard nito guys, no. So medyo mahirap guys yung bukasan guys ng mga katulad na ito guys na mga A-series guys, no. So kung mano natin guys, hindi siya basta-basta guys matanggal guys, no. So kailangan siya sungkitin guys. So basta mga ano ito guys, mga A-series guys, mga A03S katulad ito guys ay mahirap siya buksan guys, no. Yan. So dapat makita nyo guys yung bukasan niya guys, no. Yan. So natanggal natin guys. So dito guys ay makita natin guys yung IPC connector guys ng battery niya guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin to guys. Ito guys yung una nating tanggalin. Yan. Sunod natin guys, pwede na nating tanggalin guys yung IPC connector guys ng fingerprint sensor ni guys, no. Yan. So tabirin natin yan siya. So sunod natin dito guys ay titis natin to guys kung meron siyang shorted guys, no. So para matest natin guys ay gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys. So magsisi tayo dito guys sa continuity ni guys, no. Subukan natin guys yung continuity nito guys.
So kapag ganito siya guys, ibig sabihin guys ay meron siyang shorted guys, no? Yan. So check natin guys yung continuity niya. So ayan siya guys, no? So OL lang siya guys. Ibig sabihin guys ay wala siyang shorted guys sa motherboard guys, no? Yan. So check natin. So ayan. So makita niyo guys, wala siyang ano guys, wala siyang shorted guys. Yan. So wala siya guys. So possible guys na good board guys yung phone device nito guys, no? So ang problema lang dito guys ay hindi siya pa-power guys, no? So wala siyang ano guys, wala siyang response guys, no? So possible guys na merong ano ito guys sa battery. So check natin guys ang battery niya guys, no? So test natin guys ang battery niya kung buhay pa guys ang battery nito. So para matest natin guys ang battery niya guys, gagamit tayo dito guys ng DCB guys, no? Direct current voltage guys. So titest natin guys. So dito guys sa battery niya 3.8. So dapat guys meron tayong masukat dito guys na 3 point something guys, no? Kasi nakalagay dito guys sa battery niya ay 3.8 guys, no? Nominal voltage guys. So ito siya guys, no? Kung makita niyo guys. Focus natin. So meron siyang 3.8 guys, no? Yan. 3.8 guys. So subukan natin. Dapat meron tayong masukat guys na 3 point something guys, no? So yung positive niya daw ay dito guys, no? Makita niyo guys yung sign niya na ito guys. So malabo. Yan. So yung positive niya daw dito guys ay nandito guys, no? Dito yung positive niya. At dito naman guys yung negative niya guys. Yung positive niya ay nandito. Tapos yung negative niya nandito daw. Kaya susukatin natin. Dapat meron tayong masukat guys na 3 point something guys, no? Yan. So kung makakaano nyo guys ay meron siyang 3.7 guys, no? Meron tayong nasukat guys na 3.7. Ibig sabihin guys ay buhay naman guys yung battery nito guys, no? Yan. 3.7 guys. So ibig sabihin buhayan siya guys. Yan. Yung ano lang dito guys, possible guys na na-drain guys yung battery nito guys, no? Kaya hindi siya nagpa-power guys. Yan. Sunod natin guys ay check rin natin guys yung charging board guys ng phone device nito guys, no? So check natin guys yung charging board niya. So baka may tama guys yung charging board niya guys, no? Kasi pag may tama guys yung charging board or yung charging pin guys ay possible talaga guys na hindi siya magpa-power guys, no? Or hindi siya mag-charge guys kapag saksakan natin guys ng charger guys. So pag may tama, hindi talaga siya mag-on guys, no? Or mag-ilaw guys or maglabas guys yung charging logo niya guys. So tanggalin natin guys yung cover guys ng sa board nito guys, no? Or yung charging board nito guys. Yan. So natanggal natin. So ayan siya guys, no? So ito guys yung ano niya. Ito guys yung APC connector guys ng charging fix ng guys, no? So tanggalin natin to. So test natin to guys. So lagyan natin guys ng voltahe guys, no? Para ma-reading natin guys yung voltahe nito guys. Yan. Tapos tester natin guys. Subukan natin guys, no, kung meron siyang nasa 5 volts guys or 4 point something guys, no? So negative din siya. So possible guys nandito guys yung positive niya guys, no? So ayan siya guys, no? So 4.9 guys. So ibig sabihin nito guys ay goods guys yung sa board nito guys, no? Or yung charging board nito guys. Yan. So 4.9 guys. So yan yung reading guys ng charging board nito guys, no? So meron naman siyang ano guys, nagbibigay naman siya guys ng voltahe guys na 4.9 guys, no? So nasa 5 volts na rin ito guys. So ibig sabihin guys ay buhay guys yung ay ayos guys yung charging board nito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys
ay try natin guys i-battery shock ito guys, no. So possible kasi guys na yung battery nito guys ay na drain guys, no. So pang Samsung, dahil pang Samsung ito. So hanap tayo dito guys ng terminal niya guys, no. So ito guys, subukan natin. So ito siya guys, no. So nanap natin guys yung compatible yung guys ng terminal guys. So subukan natin guys, battery shock natin to. So ayan siya guys, no. So makita niyo guys yung reading niya guys ay possible guys na drain guys yung battery nito guys, no. So subukan natin. Battery shock natin guys. Mga ilang minutes lang guys, no. So ayan siya guys. So subukan na natin. So tanggalin natin. So subukan natin guys, no, kapag mag-respond siya guys. So tanggalin natin ito guys yung battery shock natin. So tabi lang natin yan. So natin guys ay balik na natin. Yan. So subukan natin guys, no, kapag mag-respond siya guys. So wala guys. So ayun siya guys, no. So nag-respond siya guys. Ang problema lang guys ay meron siyang tama guys sa LCD niya guys, no. So nagkaroon na siya guys ng power guys, no. So yung ginawa natin guys ay na battery shock natin guys, no. Yan. So possible guys ay nabagsak ito guys, no. So matindi guys yung tama niya. So wala na siyang display guys, no. So kailangan na ito guys palitan guys ng LCD guys yung phone device na ito guys. So meron kasi talaga guys mga phone device guys na hindi niya kayang kargahan guys yung sariling battery niya guys, no. Kaya yon ay hindi siya nagpa-power guys. So ngayon guys ay nagkaroon na siya guys ng power guys, no. So nabuhay natin guys. Ang problema lang ay may tama guys yung LCD niya guys. Yan. So ganun lang guys, no, kung paano natin guys matest guys yung motherboard guys ng phone device natin. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.